Simulan natin ang isang bagong pagninilay na napakahalaga para sa ating kaligtasan. Ibahagi sa mga komento kung saan mo pinapanood at sama-sama nating ipagpatuloy ang spiritual na paglalakbay na ito patungo sa langit. Tahimik ang langit. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ng paghinto bago ang hatol. Sa pagitan ng liwanag at kawalan, may isang kasaysayang hindi na mababawi. Isang pagkahulog na hindi dulot ng kahinaan, kundi ng paninindigan laban sa liwanag. Sa pagbubukas ng dakilang salaysay, isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang dakilang tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas na nagpapatuloy sa loob ng halos 6,000 taon ay malapit na ngayong matapos. Hindi ito alamat, ito ay ulat, isang tunggalian na may saksi, bago ang lupa, bago ang kasalanan ng tao. May desisyong ginawa, malinaw, may buong kamalayan at walang puwang para sa pagsisisi. Dito nagsisimula ang tanong na matagal nang iniiwasan. Bakit hindi maaaring maligtas si Lucifer? Hindi dahil kulang ang awa, hindi dahil kulang ang kapangyarihan ng Diyos, kundi dahil may mga saloobing kapag pinili ay nagsasara ng kaluluwa mula sa liwanag. Ito ang unang bigat ng katotohanan. Siya ay nasa liwanag, hindi sa dilim, hindi sa kamangmangan. Ang rebelde ay hindi biktima ng panlilinlang, siya ang pinagmulan nito. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang kasalanan ay nagmula sa kanya na pangalawa kay Kristo ang siyang higit na pinarangalan ng Diyos. Walang kulang sa kanya, walang ipinagkait. Ang kanyang pagkahulog ay hindi bunga ng kakulangan, kundi ng pagtanggi. Ito ang unang selyo ng pagkawala, ang buong liwanag na tinanggihan, kapag ang katotohanan ay ganap ng nakita at sinadyang itakwil, ang konsensya ay hindi na nasusugatan, ito ay tumitigas. Ang kasalanan ni Lucifer ay hindi bigla, ito ay pinanday, pinangalagaan, ipinagtanggol. At habang ang langit ay nanahimik, ang puso niya ay nagsara. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang pagtutol sa kataas-taasang kapangyarihan ng anak ng Diyos, na sa gayon ay kinukwestiyon ang karunungan at pag-ibig ng lumikha, ang naging layunin niya. Hindi ito emosyon, ito ay layunin, hindi pagkakamali, ito ay paninindigan. Dito malinaw ang babala. Hindi lahat ng nahulog ay nais bumangon. Hindi lahat ng nawawala ay naghahanap ng liwanag. Nakita niya at binaliwala ng mundo. At sa pagbukas ng unang kabanata ng hatol, ang tanong ay hindi na tungkol kay Lucifer. Ito ay tungkol sa atin. May sandaling ang liwanag ay patuloy pang tumatawag. Hindi agad humihinto ang langit. Bago tuluyang maisara ang pinto ng awa, may panahon ng pagsusumamo, may babala, may pagtitiyaga. Ngunit may kasalanang hindi bunga ng biglaang pagkahulog, kundi ng patuloy na pagtanggi sa paanyaya ng Diyos. Ito ang ikalawang selyo ng walang hanggang pagkawala, ang pagtanggi sa pagsisisi kahit malinaw ang paanyaya. Hindi agad itinakwil si Lucifer. Hindi siya basta pinalayas. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, iniharap sa kanya ng anak ng Diyos ang kadakilaan, ang kabutihan at ang katarungan ng manlilikha at ang banal at hindi nagbabagong katangian ng kanyang batas. May paliwanag, may liwanag, may pagkakataon. Hindi sarado ang langit, ang puso ang nagsara. Ang pagsisisi ay inalok, ngunit ang pagmamataas ang pinili. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, paulit-ulit siyang inalok ng kapatawaran sa kondisyon ng pagsisisi at pagpapasakop. Ito ang bigat na hindi gustong marinig ng mundo. May puntong ang patuloy na pagtanggi ay nagiging desisyon. Ang awa ay hindi pinipilit ang kaluluwa. Ang pag-ibig ay hindi sumisira sa malayang kalooban. Habang inuulit ang paanyaya ng Diyos, inuulit din ni Lucifer ang kanyang pagtanggi. At sa bawat pagtanggi, ang liwanag ay hindi nawawala, ngunit ang kakayahang tanggapin ito ay humihina. Ito ang lihim ng espiritual na pagkabulag. Hindi agad ito dilim, ito ay liwanag na hindi na matitiis. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, patuloy niyang
Ang pinapatunayan ang kanyang sarili. Hindi niya itinanggi ang liwanag. Mas masahol, pinilipit niya ito upang ipagtanggol ang sarili. Dito humihinto ang pagsisisi, hindi dahil ayaw ng Diyos tumanggap, kundi dahil ayaw ng puso yumuko. Ang kasalanan ni Lucifer ay hindi lamang pagmamataas. Ito ay ang matigas na paninindigan laban sa pagkilala ng mali. Kapag ang sarili ang naging pamantayan, ang langit ay nagiging kaaway. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Ito ang ikalawang babala sa bawat nilalang. Ang pagsisisi ay may oras at ang oras ay hindi walang hanggan. May kasalanang nagsisimula sa loob, hindi ito agad umaabot sa gawa. Ito ay binubuo sa isip, pinapanday sa damdamin at pinatitibay sa intensyon. Ito ang ikatlong selyo ng walang hanggang pagkawala, ang pag-ibig sa sarili na inilagay sa trono ng Diyos. Hindi naghimagsik si Lucifer dahil galit, hindi dahil nasaktan, kundi dahil minahal niya ang sarili higit sa liwanag. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, unti-unti pinagbigyan ni Lucifer ang pagnanasang magmataas. Hindi biglaan ang pagbagsak. Ito ay dahan-dahan, tahimik, mapanlinlang. Ang pag-ibig sa sarili ay bihirang makita bilang kasalanan. Madalas itong nagkukubli bilang karapatan, bilang pagkilala, bilang nararapat. Ngunit sa langit, walang puwang ang sariling kaluwalhatian. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, bagamat ang lahat ng kaniyang kaluwalhatian ay mula sa Diyos, itinuring ng makapangyarihang anghel na ito ay nauukol sa kaniyang sarili. Ito ang sandaling ang kaloob ay naging pag-aari, ang biyaya ay naging karapatan, at ang Diyos ay naging hadlang. Hindi niya hiniling ang masama, hiniling niya ang sarili, at sa paghingi ng sarili, ang liwanag ay naging banta. Ito ang panganib na hindi kinikilala ng marami. Ang kasalanan ay maaaring magmukhang banal sa mata ng mayabang. Hindi niya itinanggi ang Diyos, mas masahol, ginusto niyang pumalit. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, sinimulan niyang hangarin ang posisyong hawak ni Kristo. Dito tuluyang nabali ang ugnayan. Hindi dahil tinanggihan siya ng langit, kundi dahil tinanggihan niya ang lugar na itinakda ng Diyos. Ang pag-ibig sa sarili ay hindi kailanman kontento. Ito ay laging naghahanap ng mas mataas na trono. At kapag ang sarili ang naupo, ang Diyos ay kailangang bumaba. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Ito ang ikatlong babala. Ang kasalanang naglalagay ng sarili sa sentro ay tahimik na naghahanda ng walang hanggang pagkawala. May sandaling ang kasalanan ay humihinto sa pagiging panloob. Ito ay humahanap ng tinig, humahanap ng tagapakinig, humahanap ng kakampi. Ito ang ikaapat na selyo ng walang hanggang pagkawala, ang sinadyang pagpapalaganap ng pag-aalinlangan laban sa Diyos. Hindi naghimagsik si Lucifer ng mag-isa. Hindi niya iningatan ang kanyang pag-aalinlangan sa sarili lamang. Ang kasalanang pinanday sa puso ay kailangang maipasa upang mabuhay. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, hinangad niyang makakuha ng simpatiya sa pamamagitan ng maling paglalarawan sa mga layunin ng Diyos. Hindi niya tinanggihan ng Diyos ng hayagan. Mas mapanganib ang kanyang ginawa. Binaluktot niya ang larawan ng Diyos. Ginamit niya ang wika ng katarungan upang ipanganak ang hinala. Ginamit niya ang anyo ng liwanag upang ikubli ang dilim. Ito ang kasinungalingang pinakamabisa, ang kalahating katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Unti-unti niyang ipinaramdam ang kanyang pagkadismaya sa ibang mga anghel. Hindi sigaw ang kanyang pamamaraan. Ito ay bulong. Hindi paghihimagsik ang unang anyo. Ito ay tanong. Makatarungan ba? Ganito ba talaga ang pag-ibig? Bakit siya lamang ang may kapangyarihan? Sa bawat tanong, ang tiwala ay nababawasan. At kapag ang tiwala ay nasira, ang pagsunod ay nagiging pabigat.
Hindi niya winasak ang batas sa simula. Sinira niya ang pagtitiwala sa tagapagbigay ng batas. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Sa pamamagitan ng maling paglalarawan ng katangian ng Diyos, pinabayaan ni Satanas na siya ay makita sa maling pananaw. Ito ang sandaling ang kasalanan ay naging misyon. Hindi na lamang personal na pagbagsak, kundi organisadong panlilinlang. Kapag ang kaluluwa ay tumanggi sa liwanag, hinahanap nito ang karamay sa dilim. At kapag ang kasalanan ay naipasa, ito ay tumitigas, nagiging mas sigurado, mas mapanganib. Nakita niya at binalewala ng mundo. Ito ang ikaapat na babala. Ang maalinlangang ikinakalat ay hindi lamang pumapatay sa sariling kaluluwa. Ito ay humihila ng iba pababa. May huling hangganan ang liwanag. Hindi dahil ito humihina, kundi dahil may puntong ang puso ay hindi na tumutugon. Ito ang ikalimang selyo ng walang hanggang pagkawala, ang ganap na pagtanggi sa katotohanan kahit malinaw na ang bunga. Sa yugtong ito, hindi na kamangmangan ang dahilan, hindi na panlilinlang. Ito ay buong kaalamang pagpili. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Alam niyang mali siya, ngunit pinigilan siya ng kapalaluan na sumuko. Ito ang sandaling ang konsensya ay hindi nagabay, kundi saksi. Alam niya ang tama, alam niya ang kahihinatnan, ngunit pinili niyang magpatuloy. Hindi na niya ipinagtanggol ang katotohanan. Ipinagtanggol niya ang sarili laban sa katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, masyado na siyang nakalayo para masundan pa ang kaniyang mga hakbang. Hindi dahil hindi siya kayang patawarin, kundi dahil ayaw na niyang bumalik. Ito ang trahedya ng ganap na pagtanggi. Ang puso ay nagiging sarado hindi sa liwanag, kundi sa sarili nitong anino. Sa puntong ito, ang pagsisisi ay hindi na hinahangad, ang pagpapakumbaba ay kinamumuhian, at ang katotohanan ay tinatrato bilang kaaway. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, habang lalo siyang pinararangalan, lalo niyang hinangad na maging kapantay ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi na hinahanap ang kaligtasan, hinahanap nito ang pagpapatunay. Ito ang sandaling ang pagkawala ay tinatakan, hindi ng Diyos, kundi ng sariling pasya. Hindi hinatulan si Lucifer ng biglaan, inanin niya ang kanyang pinili. At dito nagtatapos ang tanong kung bakit hindi siya naligtas. Hindi dahil kulang ang awa, kundi dahil tinanggihan niya ito. Hanggang sa huli nakita niya at binaliwala ng mundo. Ito ang huling babala sa bawat henerasyon. May hangganan ang pagtanggi. At kapag ang liwanag ay tuluyang itinakwil, ang dilim ay hindi na kailangang pumasok, nandoon na ito. Tahimik na naglalakad ang oras ng langit. Ngunit sa bawat sandali, may mga pusong pinipilit bumalik na hindi na makakabalik. Sa yugtong ito, malinaw na ang kapalaran ng naghimagsik. Hindi ito resulta ng hindi pagkakaunawa, kundi bunga ng tuloy-tuloy at sinadyang pagtanggi sa katotohanan. Ito ang unang aspeto ng pangwakas na sumpa, ang pagtanggi sa pag-ibig ng Diyos kahit alam ang kabutihan nito. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, habang lalong nakikilala niya ang katangian ng Diyos, lalo niya itong tinatanggihan. Hindi lamang simpleng pagtanggi, ito ay pagtatakwil na may kaalaman, pagkakilala sa liwanag, ngunit sinadyang tinanggihan. Ang puso ng rebelde ay hindi na sumusunod, hindi na tumatanggap, hindi na humihingi ng patnubay. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang kanyang puso ay hindi nagpakumbaba dahil sa pag-ibig na ipinakita sa kanya, kundi siya ay nagmataas sa kapalaluan. Ang kasalanan ay nagiging sistema, hindi na lamang personal na pagpili. Ito ay nagiging matibay na paninindigan laban sa Diyos. Ang bawat pagpapalakas ng sarili ay pagbaba ng pagkilala sa Diyos. Ang bawat pagpapahalaga sa sarili ay paghihiwalay sa liwanag. Dito makikita ang pattern ng hindi maipagpapawalang sala kapag ang puso ay sinasadyang pinili ang sariling kagustuhan sa kabila ng katotohanan, ito ay nagiging permanenteng kalagayan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, buong determinasyon si Satanas na tutulan ng autoridad ng Diyos.
at nagpatuloy siya sa paghihimagsik hanggang sa matapos ang kanyang probasyon. Hindi ito kasawian ng pagkakataon. Ito ay bunga ng intensyonal na pagtanggi. Ang pagpili ay paulit-ulit at sa huli ito ay nagiging desisyon. At habang ang langit ay nananatiling bukas sa lahat, ang mga puso ng matigas ay nagtatakda ng sarili nilang hangganan. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Ito ang ika-6 na babala. Ang kaalaman ng liwanag ay hindi sapat upang iligtas ang puso na ayaw bumalik. May mga hangganan na tinatawid nang walang pagsisisi at ang pag-ibig ng Diyos, gaano man kalawak, ay hindi pinipilit. Ang kasalanan ay nagiging karakter, hindi lamang aksyon o desisyon. Ito ay ugali. Ito ay nakatanim sa puso at isipan, lumalago sa bawat sandali ng pagtanggi. Ito ang ika-7 selyo ng walang hanggang pagkawala, ang pagtibay ng puso sa paninindigan laban sa Diyos at katotohanan. Hindi na si Lucifer ang parehong nilalang noong una. Ang liwanag ay hindi na nag-uudyok sa kanya. Ang katotohanan ay hindi na nagbibigay ng haplos. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Pinili niya ang paghihimagsik at patuloy niya itong ipinagpatuloy. Ang bawat araw ay pagpapatibay ng sarili. Ang bawat desisyon ay pagtangkilik sa sariling kapangyarihan laban sa langit. Ang puso ay nagiging matigas at ang isip ay nakatuon sa sarili. Hindi ito nangyari sa isang iglap. Ito ay dahan-dahan, tahimik at hindi nakikita. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Matigas ang kaniyang paninindigan sa kaniyang pagsalansang sa Diyos at ito ay naging isang tiyak na layunin. Ang pagtanggi ay nagiging layunin. Ang paghihimagsik ay nagiging karapatan. Ang awa ng Diyos ay hindi na hinahangad dahil ang sariling desisyon ay nagiging higit sa lahat. Dito humuhubog ang kaluluwa para sa kawalang hanggan. Ang matibay na paninindigan sa kasamaan ay hindi nalulutas. Ang paninindigan sa kasalanan ay hindi basta-basta mapapalitan. Ang pagmamataas, paninindigan at pagtanggi sa liwanag ay pinagsama. Nagbubuo ito ng isang permanenteng katayuan sa espiritu. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang kanyang paghihimagsik ay sinadya, matagal at may pagkukusa. Hindi na ito nagtataglay ng pagkakataon. Hindi na ito nagtataglay ng pag-asa para sa pagbabago. Ang puso ay sarado. Ang kaluluwa ay nakatakda sa kanyang piniling landas. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Ito ang ika-7 babala. Kapag ang kasalanan ay pinili at pinatibay ng sarili, nagiging permanente ang landas patungo sa pagkawala. At ang awa ng Diyos, gaano man kalawak, ay hindi na makakapasok sa matigas na puso. Ang kasalanan ay nagkakaroon ng tinig sa iba, hindi lamang sa sarili. Ito ay naghahanap ng kasamahan, humihingi ng pagpapatibay. Ito ang ika-8 selyo ng walang hanggang pagkawala, ang pagpapalaganap ng kasalanan at panlilinlang sa kapwa. Si Lucifer ay hindi nag-iisa sa kanyang pagkakasala. Ang kanyang paninindigan ay naging modelo. Ang kanyang pagtanggi sa liwanag ay naging gabay para sa iba. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Marami ang inakay ni Satanas na sumama sa kanya sa paghihimagsik at sa gayon ay kumalat ang sarili niyang pagkakasala. Hindi lamang siya nagkasala para sa sarili. Ang kanyang kasalanan ay naging sanhi ng pagkakasala ng marami. Ang kawalang sala ng iba ay nadumihan dahil sa kanyang impluensya. Ito ang katotohanan na madalas ay tinatanggihan. Ang kasalanang ipinapasa ay lumalaki. Ang maling paninindigan ay lumalaganap. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, siya ay mapagmatyag upang makuha ang iba sa kanyang panig at upang makahikayat ng mga anghel sa kanyang layunin. Ang bawat kaluluwa na nahihikayat ay nagiging kasangkapan sa paninindigan ng kasamaan. Ang kabutihan ay napapalitan ng hinala. Ang katotohanan ay nababaluktot sa interpretasyon ng mayabang. Hindi ito simpleng impluensya. Ito ay organisadong panlilinlang. Ito ay sistemang humuhubog ng espiritu ng iba upang sumunod sa sarili. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, kaya't patuloy niyang ginamit ang maling paglalarawan sa Diyos at inakay ang
Iba sa paghihimagsik, ang kasalanan ay lumalawak. Hindi lamang personal na pagkakasala ang resulta, ito ay kolektibong pagkasira ng tiwala sa Diyos. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Ito ang ikawalong babala. Kapag ang kasalanan ay ibinabahagi at ipinapasa, ang sariling pagkahulog ay nagiging sanhi ng pagkahulog ng iba. At sa huli, ang mga puso ay nagiging matibay sa pagtanggi sa liwanag. May kasalanang hindi na lamang pumapasok sa puso, kundi pumipigil sa anumang liwanag na pumasok. Ito ang ikasyam na selyo ng walang hanggang pagkawala, ang kabuuang pagtanggi sa Diyos at sa kanyang katotohanan sa kabila ng malinaw na ebidensya. Sa puntong ito, hindi na kinakailangan ng panlilinlang o pagtatangkang kumbinsihin. Ang puso ay sarado, ang isip ay matatag, at ang kaluluwa ay nakapili ng sariling landas, hiwalay sa liwanag. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, dahil sadyang pinili niyang kalabanin ang Diyos, ayaw niyang patnubayan ng banal na autoridad. Ang rebelde ay hindi nagtataka na mali siya, hindi siya nalilito. Kamalayan niya sa tama at mali ay ganap. Ngunit pinili niyang igiit ang sarili laban sa Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang kaniyang landas ng paghihimagsik ay sinadya at determinado at hindi siya tatalikod. Ang bawat araw ay isang kumpirmasyon ng sariling kagustuhan. Ang bawat sandali ay isang kumpirmasyon ng pagtanggi sa liwanag. At sa huli, ang puso ay tumitigas magpakailanman, hindi na makabalik. Ito ang kasalanang hindi na nangangailangan ng panakot, hindi na nangangailangan ng paanyaya. Ang sarili na lamang ang pamantayan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, itinatag na ni Satanas ang kaniyang kalooban at hindi ito mababago ng anumang panawagan mula sa langit. Dito natin nauunawaan ang trahedya ng ganap na pagtanggi. Kapag ang kaluluwa ay tumanggi sa liwanag, hindi na makakapasok ang awa, gaano man ito kalawak. Ang katotohanan ay malinaw. Ang hatol ay hindi bago. Ito ay bunga ng sariling pagpili, pinatibay sa loob ng maraming panahon. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Ito ang ikasyam na babala. Kapag ang kaluluwa ay matigas na sa kasalanan, ang pagkakahiwalay sa Diyos ay nagiging permanente. Ang awa ay patuloy na naroroon, ngunit ang puso ay sarado, hindi na kayang bumalik. Sa ilalim ng liwanag at hatol, ang bawat nilalang ay nahaharap sa sarili nitong desisyon. Hindi ito tungkol sa bagong kasalanan, kundi sa lalim ng mga pusong nagpapatibay sa sarili nilang paninindigan. Ang bawat isa sa mga selyo na nakita natin, pagtanggi sa liwanag, pagmamahal sa sarili, pagpapalaganap ng kasalanan at ganap na pagtanggi ay patuloy na kumikilos sa bawat desisyon. Hindi ito nagtatapos sa isang pangyayari. Ito ay proseso at sa bawat sandali, ang puso ay humuhusga sa sarili. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, bawat hakbang sa pagsalangsang ay nagpapalakas ng kapangyarihan ng kasalanan at nagpapatigas ng puso laban sa impluwensya ng Espiritu ng Diyos. Ang kasalanan, kapag pinili at pinatatag, ay nagiging kalaban ng sariling kaligtasan. Hindi lamang ito panlabas na rebelyon, kundi espiritual na pagkabulag. Ang kaluluwa ay nagiging matigas at ang katotohanan ay nagiging kaaway. Isinulat din ni Ellen White sa mga paalaala sa kabataan, ang kaluluwang hindi nagpapasakop sa Diyos ay maiimpluwensyahan ni Satanas sa lahat ng direksyon. Hindi kailangan ng malakas na tukso o malaking panlilinlang. Kapag sarado ang puso sa liwanag, kahit ang pinakamaliit na pag-aalinlangan ay nagiging daan para sa patuloy na pagkakahiwalay. Ito rin ay paalala sa atin na ang pagmamahal sa sarili, kapag inilagay sa trono ng isip at damdamin, ay laging hahadlang sa pag-ibig ng Diyos.
Ang desisyon na unahin ang sarili kaysa sa kanya ay tahimik ngunit mapanganib. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Lahat ng Bansa, ang malaking pagkakamali ni Lucifer ay ang pag-ibig sa sarili na siyang nagtulak sa kanya upang pahalagahan ang mga damdamin ng paninibugho at paghihimagsik laban sa Diyos. Ang selos na ating nakita, pagtanggi sa liwanag, pagmamahal sa sarili, pagtuturo sa iba, at ganap na pagtanggi ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na katotohanan. Ang kaligtasan ay hindi basta ibinibigay, kundi tinatanggap sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, pagtitiwala at pagbabalik sa liwanag ng Diyos. Kapag ang sarili ang sentro, ang mundo ay nagiging puwang ng panganib. Ang bawat hakbang sa pagmamataas at pagtanggi ay lumalayo sa Diyos. At sa bawat paglayo, ang kaluluwa ay mas matigas sa pag-ibig ng Diyos. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Ito ang pagkakataon para sa bawat isa na suriin. Hindi ang mga selyo ang nagtatapos sa atin, kundi ang ating desisyon sa liwanag at katotohanan. Ang awa ay palaging bukas, ngunit ang puso ay dapat magpasya kung ito ay tatanggapin o tuluyang tatanggi. Ang bawat puso ay may sariling tagpuan sa pagitan ng liwanag at dilim. Hindi ang liwanag ang lumilimita sa tao, kundi ang sariling pagpili ng puso. Sa ilalim ng mga selyo na ating nakita, ang isang paulit-ulit na tema ay lumilitaw, ang kakayahang pumili at ang epekto ng pagpili sa kaluluwa. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang bawat nilalang ay dapat pumili para sa kanyang sarili kung susundin niya ang Diyos o magre-rebelde laban sa Kanya. Hindi maaaring pilitin ang kaluluwa. Hindi sapat ang kaalaman, ang ebidensya o ang kapangyarihan ng katotohanan. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap, sa pagpapakumbaba, sa pagbabalik sa Diyos. Kapag ang puso ay pinili ang sarili at pagmamataas, ang bawat pagkakataon ng liwanag ay nagiging hamon, hindi biyaya. Ang awa ng Diyos ay hindi binabago ang desisyon ng tao. Ito ay patuloy na inaalok. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Lahat ng Bansa, ang paghihimagsik ni Satanas ay bunga ng pagpapahalaga sa sarili kaysa sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito natin nakikita ang kabangisan ng kasalanan. Hindi ito laging karahasan o halata na paghihimagsik. Minsan, ito ay tahimik, hindi nakikita at nagmumula sa pagkakaalam ng tama, ngunit pagpili ng mali. Ang mga selyo na ating nasuri, pagtanggi sa liwanag, pagmamahal sa sarili, pagpapalaganap ng kasalanan, ganap na pagtanggi ay naglalarawan ng ganitong proseso. Ang bawat hakbang ay hindi lamang simpleng pagkakasala, kundi pagtitibay sa isang espiritual na katayuan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang kasalanan sa iba't ibang anyo nito ay lumalakas ang kapangyarihan habang ito ay pinahahalagahan hanggang sa ang puso ay hindi na makatanggap ng banal na patnubay. Ito ang paalala sa bawat isa. Ang awa ay patuloy na nakatayo sa pintuan ng puso. Ngunit kung ang puso ay hindi tutugon, ang tao ay matututo sa pamamagitan ng sariling pagpili, hindi sa pilitang pagbabago. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Ang desisyon ay hindi simpleng hakbang. Ito ay pamanang espiritual, isang katotohanan na bumabalot sa bawat hakbang ng buhay. Ang awa ay walang hanggan, ngunit ang pagtanggi ay may hangganan. May tahimik na digmaan sa loob ng bawat kaluluwa. Hindi ito labanan sa paligid, kundi sa puso at isip. Ito ang pagtatagpo ng liwanag at ng sariling kagustuhan. Ang mga selyo na ating nasaksihan ay patuloy na gumagalaw sa bawat desisyon. Hindi lamang sila paalala, kundi puwersa na humuhubog sa espiritu. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang mga nagpapatuloy sa kasalanan ay nagkakaroon ng pagtutol sa banal na espiritu at unti-unting inaakay sa kadiliman. Ang paglaban ng puso sa liwanag ay hindi biglaan. Ito ay dahan-dahan, paulit-ulit at madalas hindi napapansin. Ngunit bawat pagtanggi ay nagtatakda ng mas matibay na batayan para sa pagkakahiwalay. Isinulat din ni Ellen White sa mga paalaala sa kabataan, habang lalong pinaglalaanan ng kaluluwa ang sarili, lalong nawawalan ito ng kakayahang makilala ang tinig ng Diyos.
Ang pagmamahal sa sarili kapag ginawang sentro ng lahat ay unti-unting pumipigil sa kaalaman ng katotohanan. Ang bawat pagpapasya para sa sarili kaysa sa Diyos ay nagiging tulay patungo sa espiritual na pagkabulag. Ang kasalanan ay hindi lamang aksyon, ito ay pattern, ugali at karakter. Kapag pinili ito at paulit-ulit na pinatatag, ang kaluluwa ay nagiging sarado sa impluensya ng banal na espiritu. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Lahat ng Bansa, ang landas ni Satanas ay nagpapakita ng epekto ng pagpapahalaga sa pansariling kapakanan kaysa sa pagsunod sa Diyos na humahantong sa tuluyang kawalan ng pagsisisi. Ito ay paalala sa atin, hindi lamang ang maling gawa ang nagtatakda ng kalagayan ng kaluluwa, kundi ang pagpapatibay ng sariling kagustuhan laban sa Diyos. Ang awa ay palaging bukas, ngunit ang puso ay dapat magpasya kung ito ay tatanggapin o tuluyang tatanggi. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Ang bawat hakbang patungo sa sariling kagustuhan ay hakbang palayo sa liwanag. Ang bawat pagtanggi, maliit man o malaki, ay nagpapalakas sa kapangyarihan ng kasalanan. At sa huli, ang puso ay nagiging matigas, ang espiritu ay nagiging sarado, at ang awa ng Diyos ay patuloy na inaalok, ngunit hindi na tinatanggap. Sa bawat kaluluwa, may sandaling sinusukat ang sariling kagustuhan laban sa liwanag. Ito ang sandali ng paninindigan, hindi sa pamamagitan ng pag-aaway o gulo, kundi sa tahimik na pagpili sa puso. Sa loob ng mga selyo na ating nasaksihan, lumilitaw ang paulit-ulit na aral. Ang pagmamahal sa sarili ay nagtutulak sa kaluluwa patungo sa espiritual na pagkahiwalay. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Lahat ng Bansa, ang malaking pagkakamali ni Lucifer ay ang pag-ibig sa sarili na siyang nagtulak sa kanya upang pahalagahan ang mga damdamin ng paninibugho at paghihimagsik laban sa Diyos. Hindi ang kapangyarihan ng Diyos ang pumipigil sa kaluluwa. Ang kaluluwa ay sarado sa pamamagitan ng sariling pagmamahal sa sarili, sa pride at sa pagtanggi sa patnubay. Isinulat din ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang pusong kumakapit sa pagmamahal sa sarili ay tumatanggi sa panawagan ng awa ng Diyos at isinasara ang pinto laban sa banal na impluensya. Ang pattern na ito ay makikita sa lahat ng nagtatagumpay sa kasalanan. Ang puso ay hindi nagtatago sa kasamaan. Ito ay aktibong pinipili ang sarili kaysa sa Diyos. Ang bawat pagkakataon ng awa ay isang hamon at bawat hamon ay pinipili ang labagin. Ang pagpapalaganap ng kasalanan sa iba ay nagiging puwersa na nagpapatibay sa sariling paninindigan. Ang desisyon ay hindi na lamang personal. Ito ay nagiging espiritual na katayuan, isang pamanang nagbabalot sa bawat kilos at pagpili. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ipinakita ni Satanas kung ano ang bunga ng pagmamataas at kung paanong ang kasalanang iniingatan ay nagiging matatag at tuluyan. Ito ang paalala. Ang awa ay palaging naroroon, ngunit hindi maaaring pilitin ang pagtanggap. Ang kaluluwa ay may kakayahang tanggihan ang liwanag at bawat tanggi ay tumitiyak sa sariling pagkakahiwalay. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Ang bawat individual ay nahaharap sa desisyon, tanggapin ang liwanag o piliin ang sarili. Hindi ito bago, ngunit paulit-ulit sa bawat sandali ng buhay. At sa bawat pagpili, ang kaluluwa ay nagtatakda ng sariling landas, malapit o malayo sa Diyos. Ang puso na pinili ang sarili kaysa sa liwanag ay unti-unting lumalayo. Hindi ito mabilis, hindi ito marahas. Ito ay tahimik, paulit-ulit at hindi napapansin hanggang sa dumating ang sandali ng walang pagbabalik. Sa mga selyo na ating nasaksihan, may malinaw na pattern. Ang sariling pagpili laban sa Diyos ay humuhubog sa kaluluwa, sa kawalang kakayahan na tanggapin ang awa. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang kasalanang iniingatan ay nagiging hadlang sa pagpasok ng banal na impluensya at ang puso ay nagiging manhid sa ilalim ng kapangyarihan nito. Hindi lamang ang kasalanan ang pumipigil. Ito ay ang pagpili na pag-ibigin ang sarili, ipaglaban ang pride at tanggihan ang patnubay.
Bawat hakbang sa sariling kagustuhan ay nagiging pundasyon ng espiritual na pagkahiwalay. Isinulat din ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Lahat ng Bansa, habang lalong pinagkakatiwalaan si Satanas sa pagmamataas, lalong nababawasan ang espasyo para sa Espiritu ng Diyos. Ang pagmamahal sa sarili kapag pinatibay sa bawat sandali ay nagiging hadlang sa kaalaman at liwanag. Hindi ito pangkaraniwang kaalaman lamang, ito ay kakayahang tanggihan ang awa. At sa bawat tanggi, ang kaluluwa ay nagiging mas matigas, mas sarado sa impluensya ng Diyos. Ang pagpapalaganap ng kasalanan sa iba ay nagiging tulay na nagpapatibay sa sariling paninindigan. Ang bawat puso na nahihikayat ay hindi lamang nahuhulog sa kasalanan. Ang nagtataglay ng impluensya ay mas pinagtitibay ang sarili nitong espiritual na pagkahiwalay. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang landas ni Satanas ay nagpapakita na ang kasalanang pinahahalagahan at ang paghihimagsik ay nagpatuloy, ay nagiging pangwakas at hindi matitinag. Ito ang paalala sa bawat isa. Ang awa ay walang hanggan, ngunit ang puso ay may hangganan sa pagtanggap. Ang sariling pagpili ay may kakayahang tanggihan ang liwanag ng tuluyan, at sa ganitong tanggi, ang espiritual na pagkahiwalay ay hindi na mababago. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Sa bawat desisyon, bawat hakbang sa pride o pagtanggi, ang puso ay mas lumalayo. Ang awa ay palaging naroroon. Ngunit kung ang puso ay hindi bukas, ang kaluluwa ay unti-unting nagtatakda ng sariling hangganan. Ang espiritual na paglalakbay ng bawat kaluluwa ay puno ng tahimik na mga desisyon. Hindi ito laging dramatiko. Kadalasan, ito ay mga sandaling pumipili sa pagitan ng liwanag at sariling kagustuhan. Sa mga selyo na ating nakita lumilitaw, ang isang hindi mapapasubali na katotohanan. Ang pagpili na unahin ang sarili ay unti-unting humahadlang sa pagtanggap ng awa ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang patuloy na pagpapakasasa sa sarili ay umaakay sa kaluluwa na labanan ang banal na payo, at sa kalaunan ay nagiging hindi na ito kayang sumunod. Ang tahimik na pagpili sa sarili kaysa sa Diyos ay unti-unting nagiging pamantayan. Hindi na ang kasalanan lamang ang pinipili, kundi ang sariling kaisipan, sariling karangalan at sariling layunin. Ito ay lumalawak sa isip at puso at nagiging matatag na hadlang sa liwanag. Isinulat din ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Lahat ng Bansa, ang pagmamataas sa sarili sa pamamagitan ng paghihimagsik na matagal nang itinatangi ay nagtatapos sa matatag at hindi sumusukong pagsalungat sa Diyos. Ang pattern na ito ay makikita sa bawat puso na nagtatagumpay sa kasalanan. Ang bawat sandali ng pagpili sa sarili kaysa sa Diyos ay nagdadala ng mas matibay na espiritual na pagkahiwalay. Ang awa ay hindi nagbabago, ngunit ang puso ay maaaring maging ganap na sarado. Ang impluensya sa iba ay nagiging bahagi ng proseso. Ang bawat pusong nahihikayat ay hindi lamang nadadala sa kasalanan, ito rin ay nagpapatibay sa paninindigan ng nagtataglay ng impluensya. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, habang lalong pinagpapakabusog ang pagmamataas sa sarili, lalong nilalabanan ng puso ang banal na impluensya hanggang sa ang landas ay maging matatag at hindi mababago. Ito ay isang tahimik ngunit malakas na paalala. Ang awa ng Diyos ay walang hanggan, ngunit ang puso ng tao ay may hangganan. Kapag ang sariling pagpili ay naging sentro, ang kaluluwa ay nagtatakda ng sarili nitong limitasyon. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Ang bawat individual ay may responsibilidad sa sariling pagpili. Ang bawat sandali ng pagtanggi o pagmamataas ay unti-unting nagtatakda ng landas ng kaluluwa, malapit o malayo sa Diyos. At sa ganitong paraan, ang espiritual na pagkahiwalay ay unti-unting tumitibay, tahimik ngunit tiyak. Sa mga tahimik na pagpili ng puso, may dalawang puwersa na palaging nakikipaglaban sa loob ng kaluluwa. Ang liwanag ng awa at ang pagnanais ng sarili. Hindi ito labanan na laging marahas o madamdamin. Ito ay labanan ng araw-araw
na pagtanggi o pagtanggap ng pag-angat o pag-iba ng isip at puso. Ang mga selyo na ating nasaksihan ay hindi lamang mga kabanata sa isang kwento ng nakaraan. Sila ay nagpapatuloy na maging aktibo sa buhay ng bawat nilikha. Ang pagpili na unahin ang sarili ay nagiging hadlang hindi lamang sa pagtanggap ng liwanag, kundi sa pagtugon sa espiritual na paggabay. Isinulat ni Ellen White sa Hakbang Tungo kay Kristo, maaaring tanggihan ng makasalanan ang pag-ibig na ito, maaaring tumangging maakit kay Kristo. Ngunit kung hindi siya lalaban, siya ay maaakit kay Jesus. Ang kaalaman sa plano ng kaligtasan ay aakay sa kanya sa paanan ng krus. Handa si Kristo na palayain tayo mula sa kasalanan, ngunit hindi niya pinipilit ang kalooban. At kung sa pamamagitan ng patuloy na paglabag, ang kalooban mismo ay lubos na nakatutok sa kasamaan. At ayaw nating mapalaya. Kung hindi natin tatanggapin ang kanyang biyaya, ano pa ang magagawa niya? Ang paalala na ito ay hindi bagong selyo, kundi pagpapalalim sa unawa. Hindi sapat na makita ang liwanag. Hindi ito sapat na dahilan upang ang puso ay tumugon. Kung ang puso ay nananatiling sarado, ang awa ay hindi magtatagumpay laban sa matigas na desisyon ng sarili. At hindi lamang ito isang teorya, ito ay praktikal na katotohanan sa buhay. Kung ang tao ay patuloy na pinipiling ipagmalaki ang sarili at ipagtanggol ang sariling layunin bago ang Diyos, ang abang tinig ng banal na espiritu ay nagiging tinig na hindi na naririnig. Ang puso na pinili ang sarili ay unti-unting nawawala sa kakayahang tumugon sa tawag ng awa. Isinulat din ni Ellen White tungkol sa espiritu ng puso na tumatanggi. Hindi magaan na bagay ang magkasala laban sa Diyos, ang pagsalungat sa baluktot na kalooban ng tao sa kalooban ng kanyang lumikha. Ang tao lamang ang mapanghimagsik. Ang rebelde ay hindi awa-araw na paggawa lamang. Ito ay pagpili ng puso na unahin ang sarili laban sa Diyos. Ang bawat hakbang na ito ay hindi simpleng gabi o isang sandali. Ito ay pattern na nagtatakda ng espiritual na katayuan. Ang patuloy na kasinungalingan ng sarili ay humuhubog sa paraan ng pagtanaw sa liwanag ng Diyos. At ang liwanag na minsang tinatanggap ay nagiging banta. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Ito ang hamon ngayon. Hindi lamang makita ang liwanag, kundi tumugon dito. Hindi lamang makilala ang kasalanan, kundi ipagkaloob ang puso para mabago. Ang mismong awa ay tumatawag, ngunit ang puso ay dapat magpasya kung ito ay tatanggapin o tuluyang tatanawin bilang kaaway. May isang tahimik na katotohanan na paulit-ulit na ipinapakita sa bawat puso. Ang liwanag ng Diyos ay hindi kumukupas, ngunit ang kaluluwa ay maaring pumili na isara ito. Sa mga selyo na ating nasaksihan, lumilitaw ang mas malalim na tanong, paano nagiging permanente ang espiritual na pagkahiwalay kung ang awa ay palaging naroroon? Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, Tomo 5. Ang banal na espiritu ay nakikipaglaban sa bawat tao at ang pagsisikap ng espiritu ay laging naaayon sa mga plano ng Diyos. Ngunit maaaring patigasin ng tao ang kanyang puso at sa huli ay tuluyang tanggihan ang espiritu. Hindi ito misteryo. Ang puso na paulit-ulit na pumipili sa sarili kaysa sa Diyos ay unti-unting tumitigas. Hindi ito dahil sa kakulangan ng awa, kundi dahil sa pagpili ng tao. Isinulat din ni Ellen White sa Mga Napiling Mensahe, may mga kaluluwang matapos tamasahin ng liwanag ay nilalabanan ito hanggang sa ang espiritu ay umalis at sila ay maiiwan sa kadiliman. Ang pagpili sa sarili ay hindi lamang nakakaapekto sa individual na kaluluwa. Ang bawat hakbang ay may impluensya sa paligid, sa pamilya, kaibigan at lipunan. Kapag pinapalaganap ang kasalanan o ipinagtatanggol ang sariling kagustuhan laban sa Diyos, ang espiritual na kapaligiran ay unti-unting nagiging mapanganib. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang kalagayan ng kaluluwa sa oras ng kamatayan ay natutukoy ng mga nakagawiang pagpili na ginawa sa buhay. Ang matibay na pattern ng pagtanggi at pagpapalaganap ng sarili ay humahantong sa permanenteng paghihiwalay. Ang awa ay nananatiling
bukas, ngunit ang puso ay maaring hindi na kayang tumugon. Ang espiritual na desisyon, paulit-ulit na pinipili, ay nagtatakda ng huling landas ng kaluluwa. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Ito ang paalala. Ang awa ay palaging handang tanggapin ang pusong bumabalik. Ngunit ang puso na nananatiling sarado sa liwanag ay unti-unting nagtatakda ng sariling hangganan. Ang bawat desisyon ay hakbang patungo sa paglaya o patungo sa permanenteng pagkahiwalay. Ang liwanag ay patuloy na nag-aanyaya, ang awa ay patuloy na nagtatagal, ngunit ang kaluluwa ay may huling pagpili. Sa lahat ng selyo, isang malinaw na aral ang lumilitaw. Ang patuloy na pagtanggi sa awa at pagtitiwala sa sarili ay nagtatakda ng landas ng walang pagbabalik. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, Tomo 6. Ang kapalaran ng lahat ay nakasalalay sa kanilang pagpili. Ito ay itinatakda ng mga pagpiling ang kanilang ginagawa. Ang mga lumalaban sa Espiritu ng Diyos at tumatanggi sa awa na iniaalok sa wakas ay tinataka ng kanilang sariling kahatulan. Ang bawat puso na nagpupumilit na itaguyod ang sarili laban sa Diyos ay unti-unting nawawala sa kakayahang tanggapin ang liwanag. Hindi ito bigla, hindi ito marahas, ngunit tahimik, paulit-ulit at hindi napapansin hanggang sa dumating ang sandali ng katapusan. Isinulat din ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya, yaong mga patuloy na pumipili ng kasalanan na nagpapahalaga sa paghihimagsik at pagmamataas ay inilalagay ang kanilang mga sarili sa lampas sa abot ng biyaya ng Diyos. Ang selos ay nagbigay sa atin ng mga tanda, ngunit ang tunay na hatol ay nasa bawat individual na desisyon. Ang bawat pagpili ay hakbang patungo sa paglapit o paglayo sa Diyos. Ang awa ay nananatiling bukas, ngunit ang kaluluwa ay maaaring sarado ng ganap. Isinulat ni Ellen White sa Mga Hakbang Patungo kay Kristo. Si Kristo ay naghihintay upang maging mapagbiyaya. Naghihintay siya upang ipagkaloob ang kanyang awa. Ngunit kung patuloy nating tatanggihan ang kanyang biyaya, inilalagay natin ang ating mga sarili sa lugar kung saan wala na siyang magagawa pa. Ito ang pinakamalalim na katotohanan. Ang awa ay walang hanggan, ngunit ang sariling pagpili ay may hangganan. Ang kaluluwa ay may kakayahang pumili sa liwanag o magpatuloy sa dilim. Ang pag-iwas sa awa ay hindi basta desisyon ng sandali. Ito ay pattern, tradisyon at huling estado ng espiritual na kaluluwa. Nakita niya at binaliwala ng mundo. Ang mensahe para sa bawat isa ay malinaw. Huwag ipagpaliban ang pagtugon sa liwanag. Huwag hayaang ang sarili ang maging sentro, sapagkat sa huli ito ang humuhubog sa destinasyon ng kaluluwa. Ang awa ay palaging naroroon, ngunit ang puso ay dapat magpasya, tanggapin ito o tuluyang itakwil.